Una sa lahat, Ma'am Marisa, ano bang plano natin gawin sa February 25, sa Lunes? Ayan po, meron po tayong rekomendasyon na maging non-academical at non-working day ang Pebrero 25, no? February 25. Martes. Mm. Opo, Martes po ito ay Mm. para sa lahat po ito ng mga miyembro ng Catholic Educational Association of the Philippines National Capital Region. Ang SAYAP-NCR po ay may humigit kumulang po na 190 po na miyembrong paaralan. Mhm. Ito po ay mga Yan po. Catholic schools sa buong Yes po. NCR. And ano po yung response dito ng inyong mga miyembro? Ayun po, nais po nating i-ano po natin to, no? Mabigyan din po talaga ng SAYAP NCR yung mismong kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. At tiyakin na hindi ito makalimutan, lalo na po ng ating mga kabataan. Batid nating lahat na sila po ang sektor na tagapagduktong ng bagong pag-asa ng bayan po natin. Mm-mm. Kaya kaya naman ang ating SAYAP NCR ay nagsisikap po muli na ito ay bigyan ng halaga at marapatin na abutin ang lahat po ng sektor mula po sa ating paaralan. So naniniwala po ang SAYAP NCR na sa pamagitan po ng pagdedeklara nito bilang non-academical at non-working day ay magkakaroon po ang mga estudyante at mga kawani, no, ng pagkakataong magnilay sa kahalagahan nito ng kasaysayan at makilahok mismo sa mga aktibidad ng paggunita po. Mm-mm. Ano po ba ang tingin ninyo dito sa naging desisyon ng Malacanang na dati-dati naman nakakagawa tayo ng activities dahil nga non-working Pero this time kasi idineklara as working holiday. Ano po bang tingin ninyo dito? Alam niyo po ba, bagamat maaaring pong yung nagkakaroon po ng ganyang klase mga desisyon, subalit ating pong SAYAP-NCR ay tumitindig po dun sa pagsasaayos ng mga sitwasyon ng ating lipunan. Kaya ang SAYAP-NCR po ay naghahangad na bagamat maaring mag-iba-iba po yung mga tiyak na aktibidad sa bawat paaralan, subalit ay patuloy na hinikayat ng SAYAP-NCR ang kanilang mga miyembro na patuloy na mag-organisa ng mga aktibidad na gumugunita sa EDSA People's Power Revolution. Meron po At ito po ay napakahalaga sa ating lahat sapagkat dito tayo bumabalik dun sa mga maayos na kultura ng paghahangad na magkaroon po tayo ng pagsisikap na maglingkod sa ating bayan. meron So sa ano pong ito, sa pagkakataong pong ito, ang mga programa po ng paggunita ay kabilang dito yung mga talakayan, lektura at diskusyon tungkol sa Rebolusyong EDSA, mga sanhi nito at ang epekto nito sa kasaysayan ng Pilipinas. At syempre, meron din po tayong bahagi ng mga aktibidad ng pagmumuni-muni. Kailangan po natin yan. Maaari pong magsagawa ang mga paaralan ng mga aktibidad na humihikayat sa mga estudyante at kawani na magnilay sa mga values ng katapangan, pagkamakabayan at demokrasya na ipinakita noong Rebolusyong EDSA. At ako po ay isang kabataang EDSA. Nakaranasan ko po ang pangyayari sa panahon ng EDSA 1 po. At sa aking pagninilay po ay ang katapangan po ay magsisimula sa pagiging matapat na tao. Ang pagkamakabayan ay magsisimula sa kagandahang loob. Ang demokrasya ay kailangan magsisimula sa integridad natin sa bawat isa. At kung mangyayari lamang po ito ay tayo pong lahat ay patuloy na magiging magpagkumbaba. Kaya po ang pagsisikap po ng SAYAP-NCR ay isang halimbawa po ng pagpapakumbaba na nais na maglingkod sa lahat po ng mga organisasyon na maaring iugnay at kunin o sabihin natin i-reach out pa mismo ng SAYAP-NCR. At ito po ay ang bahagi po ng aming pagtugon mula pa noong 2014. Ito po ay ang pagninilay sa ikapitong utos ng Diyos, huwag kang magnakaw, na makita po natin sa Exodo 20 verse 15 po. Kaya naman po, sana po sa ating pakikilahok po nito ay magkaroon po ng kaganapan po talaga. Hinihikayat din po ng SAYAP-NCR ang kanilang mga miyembro na makilahok sa mga pampublikong kaganapan na gumugunita sa Rebolusyong EDSA tulad ng pagtitipon sa People Power Monument. Ito po ay pangkasalukuyang pong isinasaayos at inoorganisang mabuti at expected na meron pong ganitong klaseng mga kaganapan po
sa Mm. People Power Monument po natin.